Siyempre, bago natin simulan yan, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers, at paki-like, paki-share naman po itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kabab. Banateros, nabalitaan nyo na ba na may Hudas daw sa Malacanang? Putang na, hinuhudas yung mga demonyo. Balitaan nyo na? Meron daw eh. Oo. Etong hudas ng Malacanang, ito daw yung mga naglalabas ng info at mga nagsisend ng or nag-i-imbak ng mga video nila ng pamilyang Marcos para daw sa darating na 2027 ay i-reveal daw ito. I-reveal daw itong mga video ng mga ebidensya. Mga ebidensya daw to na kung paano dalhin yung pera sa Malacanang, paano nakikipag-usap ang di umano si Marcos Jr. para sa transaksyon sa mga nananakaw nilang pera. At meron pa nga dito na tawag dito na yung pag-hit daw ng pulburon. Grabe, no? Kung may Hudas sa Duterte, may Hudas din sa Malacanang. Talagang hindi rin talaga posible na may Hudas talaga sa partido. Lahat naman yan yung mga Hudas sa totoo lang. Lahat naman yung mga Hudas, yung mga congressman na mga sumusunod kay Marcos Jr., yung mga BBM senator, lahat naman yung mga Hudas, bandang huli huhudasin din nila si Marcos Jr. Oo. Ngayon, sinasakyan nila yan dahil napapakinabangan nila yan. Pero yung Hudas sa Malacanang, yun ako nagkakaroon ng interest kasi nga, talagang ano kasi yun kakaiba, diba? Siyempre, kung yung mga congressman, mga senador na hawak ni Marcos Jr. ay sa panglabas lang, yung Hudas sa Malacanang, araw-araw niyang nalalaman ang galawan ng mga hinayupak doon, diba? So, yun yung kaabang-abang. Ang tanong, lalaki ba to or babae? May mga bali-balita na ito daw ay isang babae. Wow! Babae talaga. So, ito daw isang babae. Sino kaya, no? Ano talaga kilala daw natin tong babae na to na talagang tinatraidor na paunti-unti etong mga Marcos. So magandang maganda at kaabang-abang to kaabang-abang na mga pangyayari ito mga Banateros, kasi kung magkataon man na may nagkakaroon na ng hudasan sa kampo ng mga demonyo, maganda i-reveal natin yan. Okay, kung sino man yung kung sino man yung humuhudas or kung sino man yung traidor dyan sa Malacanang, send mo sa akin, ako magre-reveal. Tayo magre-reveal niyan. Send mo sa akin yung mga video baka sakaling mapanood mo man to. Send mo sa akin at manggagalaitin na naman sa galit yung mga BBM blogger. Pero kung baka may mag-comment diyan na si Auntie Claire yung Hudas, medyo hindi ako naniniwala kapag si Auntie Claire. Pero pwede rin naman na si Auntie Claire, baka malay mo dahil sa isip-isip siguro na ni Auntie Claire na, masisira na ako wala na akong pakinabang pagtapos ng termino ng bossing ko. So mag-iimbak ako ng mga ebidensya na patunay na kaya ako sila sinusunod dahil dito. Pwede rin naman ganoon ang mangyari, di ba? Pero malabo may mga bali-balita nga magjowa pa nga daw yung dalawa. Wak! Ay nako mga Banateros, kayo, sino kaya sa tingin nyo ang Hudas or ang traidor sa Malacanang? At bandang huli daw, yan talagang lilitaw daw yung traidor na yan. At talagang ibabaon ng gusto etong mga Marcos na to. Sige lang, maghudas ang kayo dyan. Maganda nga yan. Kayo mga demonyo sa mga salot sa bansang Pilipinas, kayo mismo nagsisiraan. Maganda yan. What if na si Saldico ay patay na? What if lang? No? Kasi nakakapagtaka na yung pananahimik niya ngayon No? Nakakapagtaka na ang pananahimik ni Saldico na yung ilan sa mga bodyguard niya bumaliktad na, si Gutesa bumaliktad na. Baka kung sakaling buhay pa siya, baka siya na rin yung susunod na babaliktad. Pero kung ngayon natuluyan yung pananahimik ni Saldico, baka pati si Saldico tegi na. Kasi alam mo mga Banateros, hanggang ngayon wala na ho tayong balita kay Saldico. Anong nangyari? Yung biglang pagkawala niya, biglang pananahimik. Anong meron, 'di ba? So so nakakapagtaka na. Hindi kaya pwede rin na isang patibong lang 'yon yung mga ginawa, or hindi kaya baka magkasama na si Saldico at si Martin Romualdez din sa ibang bansa? Wala na rin tayo balita kay Martin Romualdez at mukhang wala na rin pag-asa na makakasuhan si Martin Romualdez. May kita naman natin ngayon na puro pabor kay Martin Romualdez sa mga nangyayari. So, antayin na lang siguro natin ulit yung SONA
At doon, mukhang mararamdaman natin panandalian na napapanagutin ni Marcos Jr. yung pinsan niya na si Martin Romualdez. Pero yung nga ang tanong, mga banateros, sa tingin nyo, kasi kung ako tatanungin, mukhang mahiwaga na rin na kung buhay pa ba si Saldico. No, mahiwaga na rin kung ano, kasi ba't mananahimik siya? 'Di ba? Nasimulan niya na 'to eh. Nasimulan niya na talagang ito naman yung totoo. No. So, baka magulat na lang tayo bukas sa makalawa. Biglang lumitaw si Saldico. Tapos tawag dito, ituro niya na naman si Marcoleta at si Defensor na sinusuhulan siya para siraan si Martin Romualdez. Pero kayo, sa palagay nyo? Sa palagay ko, baka tegi na nga. Baka wala na si Saldico. Kasi, nagulat tayo, biglang nawala talaga eh. Ultimo yung mga lawyer ni Saldico, wala eh. 'Di ba? Wala na tayong nababalitaan kahit sa SMNI, sa Net25 na maaasahan nating mga network dito sa bansang Pilipinas. Wala na tayong napapanood na nag-update sa mga, syempre, malalaman ng SMNI at ng Net25 kapag may inaasikaso ang mga lawyer ni Saldico. Pero parang halos lang eh. Buwan lang. 'Di ba? Buwan lang ang iningay ni Saldico tapos biglang nawala. Ang tagal na. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita. Hanggang sa bumaliktad na yung 4 sa 18 ex-Marine at bumaliktad na itong si Orly Gutesa. So, iisipin na ba natin na ang susunod na babaliktad ay si Saldico? Malaki ng katarantaduhan yan. Yung sa 4 na 18 ex-Marine tsaka kay Gutesa, naiintindihan natin yun dahil talagang may posibilidad na hinaharas sila. Sino ba naman? Yung mga senador nga 'di ba? Yung si Pangulong Duterte nga, si Pastor na mga kilalang personalidad, sila Senator Bato, Marcoleta, Jinggoy hindi makapalag ng husto sa grabing ganib sa kapangyarihan ng Administrasyong Marcos. So, asan na si Saldico? 'Di ba? Ito yung mga panahon na ito yung mga panahon na talagang dapat nang lumabas or dapat nang magsalita ulit si Saldico. Marami pa tayong kailangan malaman pero ang tanong, asan na nga ba si Saldico? Buhay pa ba siya? Hawak na ba siya nila Marcos Jr. at Martin Romualdez? O ito ay isang palabas lang talaga ng 3 demonyo ng bansang Pilipinas? Sa tingin nyo, mga banateros, comment nyo nga dyan. Breaking news at ayun nga, bumaliktad na nga itong si Orly Gutesa. Pero ang pinakatanong dito, anong mapapala nila Senator Marcoleta at si Mike Defensor sa paninira nila kay Martin Romualdez na yan po yung sinasabi ni Orly Gutesa? Unang-una, bakit sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Unang-una, panalo bilang isang senador etong si Marcoleta. At alam naman na natin na lahat ng pondo, lahat ng pera na nawawala ngayon sa pondo ng taong bayan ay isa si Martin Romualdez sa mga nakinabang yan. Kasi baka sabihin ng iba dyan na kaya inuutusan ni Marcoleta etong si Orly Gutesa na idiin si Romualdez. Kasi dahil inggit siya rito, dahil gusto niyang para hindi kasi wala kasi talaga tayong maisip na dahilan ni Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Kasi anong mapapala walang mapapala si Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Na panalo na siya bilang senador, di ba? Katulad na lang ng ibang mga senador ngayon na nananahimik na lang mapatungkol sa issue ng flood control scam. Tsaka ito, ang pinakamalapit pa dito, so yung sinabi ni Gutesa, sinabi ng 18 Marines ay tumutugma sa mga sinabi ni Saldico. So paano yun? Hindi ako nagagalit kay Orly Gutesa kasi kung iisipin natin, mga banateros, kung yung mga senador nga kagaya nila Marcoleta, nila Jinggoy, nila Bato, may susunod na nga daw na aarestuhin, 'di ba? So kung sila nga ginigipit or pinapahirapan, hinaharas nila Romualdez at Marcos Jr., what if patong si Gutesa, 'di ba? Kaya kahit anong isipin natin, kahit bali-baliktarin natin yung naging pahayag ni Gutesa, wala talaga din tayo naiisip na maaaring dahilan nila Marcoleta at Mike Defensor para siraan lang etong si Martin Romualdez. At ang pinakamalapit pa dito, iisipin na ba natin na hindi corrupt, hindi nakinabang si Romualdez sa mga nawawalang budget ng taong bayan ngayon? At saka kitang-kita naman na may binabasa si Orly Gutesa. At saka ilang beses na rin na may mga lumabas na video na sinasabi ni Orly Gutesa na ginigipit nga siya. So ngayon ay nangyari na talagang babaliktad. Bago pa mangyari to, sinabi na rin nila Mike Defensor at nila Marcoleta na talagang may posibilidad na bumaliktad to si Orly Gutesa. Bandang huli malalaman din natin ang punot dulo dito, dito sa mga nangyari na to kay Orly Gutesa. Ngayon hindi ko siya bibigyan ng panghusga, hindi ko siya sasabihan na binayaran siya or kasi kahit naman sino sa kalagayan siguro ni Orly Gutesa,
talagang may posibilidad na babaliktad ka. Dahil syempre, sino ka ba naman ordinaryong Pilipino ka lang din naman na kaya kung yung mga senador nga hindi makapalag, di ba? Kung sila Marcoleta, Jinggoy, Senator Bato de la Rosa hindi makapalag ng gusto sa administrasyon Marcos kasi nga, biro mo sila nga nakakulong di ba? So hindi ko rin sa pinagtatanggol dito si Orly Gutesa, kaso ano na kasi talagang grabe, talamak or antindi ng panggigipit at panghaharas na ginagawa ng administrasyong Marcos sa mga kumakalaban sa kanila at sa mga nanggigipit sa kanila. Tsaka ibang usapan na rin kasi mga banateros pag involved na yung pag involved na yung pamilya. Doon yun ang doon nanghihina Doon yung pinakakahinaan natin. Pag involved na yung pamilya, involved na yung mga buhay ng pamilya mo, sobrang nang apektado ng mga nangyayari yung pamilya mo, yung mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, pamangkin mo, lahat. Kung konektado yan, lalo't alam naman na natin na talagang nakilala ng gusto si Orly Gutesa dahil nga dito sa mga inireveal niya. Tsaka may may mga ebidensya, di ba? Yung sinasabi ni Orly Gutesa ngayon is puro hearsay. Yung sinasabi ni Gutesa noon laban kay Romualdez ay may mga ebidensya, may mga video, may mga letrato na talagang nandun si Gutesa habang kinakarga yung mga mali-malitang pera para dalhin daw di umano kay Martin Romualdez. Ang pinakamagandang hamon diyan maglabas dapat sila ng ebidensya, video or picture, mas maganda talaga video no? Maglabas sila ng ebidensya na talagang sinasabi nila Marcoleta at Defensor na binabayaran nila itong or may mga ino-offer sila kay Gutesa laban para siraan itong si Martin Romualdez. So, nakakatawa dito. Paano natin maiisip, no? Paano natin maiisip na sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Romualdez? Ultimo si Marcos Jr. sinasabihan nga na talagang grabe sa korupsyon yung pinsan niya. 'Di ba sinabi niya pa yan sa SONA? Tapos tsaka na lang daw action ng ombudsman kasi wala pa daw yung mga mga statement ni Gutesa sa kanila. So syempre takot na rin magkamali ang ombudsman kasi nga matalino na ang mga Pilipino ngayon na konting pagkakamali mo lang talagang nabibisto ka. So kung papaniwalaan natin si Gutesa ngayon, ibig sabihin mali si Marcos Jr. nung SONA. No, ganun lang kadali yun. Tsaka paulit-ulit ko sinasabi, anong mapapala nila Marcoleta at Defensor para siraan si Martin Romualdez? Aber, alam naman natin na bakit nasa hawak ba nila Marcoleta yung pondo na nawawala na para magkapera sila ng gusto? Ganun ba yun? So sobrang itong mga nangyayari ngayon na pagbaliktad ni Gutesa ay talagang isang talagang malaking palabas lamang. Bandang huli malalaman din naman natin dito yung totoo. Lalabas at lalabas yan. Konting tiis na lang kayo mga banateros. Ito mga banateros, panoorin niyo yung kabaliwan ni Antecler. Castro versus Castro. So ito po, panoorin niyo. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nagising ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Uy, Claire Castro, bakit mo ginagaya si Marcos Jr. na kahit na ikaw ang nagsabi, nagmamaang-maangan ka pa rin? Tangina mo, gaya-gaya ka ha? Kakasabi mo lang nung isang araw na ang mga teacher ang mga nagtuturo sa kabataan para maging bastos at maging hurumentado. Tapos ngayon, sasabihin mo wala ka sinabi. Putang ina to. Putang ina, ano talaga sila no? Talagang pinagtagpo talaga sila ni Marcos Jr. no? Iisa talaga sila ng mindset. Parehas na parehas Diba? Katulad na lang yung sa ICC. Diba? Sabi ni Marcos Jr. hindi papasukin yun pero pinapasok niya. So maraming mga ganitong alam niyo nakakasanayan na nilang gawin kasi hinahayaan din natin. Paulit-ulit nang ginagawa to ni Marcos Jr. itong mga ganitong ginagawa, katulad ng ginagawa ni Antecler. Ngayon, si Claire Castro na mismo rin yung gumagawa. Lakas ng tama nila. Ang tingin nyo sa amin, mga tanga kami, mga kasing tanga kami na mga vlogger nyo. Hindi namin malalaman, hindi namin naiintindihan yung mga pinagsasabi nyo. Baka sabihin ng mga vlogger ni BBM at ni Antecler dyan AI na naman to. Sabihin na naman, fake news na naman. Sabihin niya, AI na naman yung nasa video niya na yan. Puta na, Clear, mukhang-mukha mo yan, ha? Pag sinabi mo pang AI or fake news yan, katarantaduhan na yan, kabubuhan na talaga. Ewan ko na lang, bakit, sobrang hinahayaan na lang to ng mga Pilipino na gawing, pagmukain tayong tanga nitong mga to. Pero kahit paano, nakakatuwa naman, no? Nakakatuwa naman tong etong mga ganitong pahayag ng etong dalawang si BBM at si Claire Castro.
Ang galing, no? Putay na. Alam naman nila na lahat ng sinabi nila naka-record, tapos todo din ay naka-issue, wala daw silang ginawa at sinabing ganun. Ang lupit nyo talagang magjowa kayo, ha? Ito mga banateros, panoorin natin tong video ni Marcos Jr. na kung saan ay may ipinagmamalaki na naman siya na itong itong baha daw ay ano na daw, okay na daw. Wala na daw problema. Ang malapit pa dito, nasali pa yung undoy. So panoorin natin. Good afternoon everyone. We're here in the MBA at katapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin ano yung naging epekto lalo dito sa mga Manila sa National Capital Region at sa ating briefing ay nakita natin may lugar na talaga namang pinamalan ng baha pero mas bawas na kung dati ay just stories ng baha ngayon siguro na lang yung iba hindi na baha at ang isang bagay dyan ay mas mabilis na paglalabas ng tubig at yung dati nag-aantay ang tao na wala-wala araw bago mawala ngayon sa wala na at sa loob ng 5 oras 201 millimeters. Ito ay kababas ng 44% na bumagsak sa tubig in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So one half of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours. Yan ang ating ngayon hinahanap na change na special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the normal. Makita natin na magandang epekto yung ating dredging, yung ating pinag-inspeksyon, pinanakit natin ang drainage systems, naglagay tayo ng tubo, maalala meron tayo mga pinuntahan na nilagyan yung after World War II yung drainage na ginawa ay pinagtanatan ng maliliit ng concrete na tubo ay pinagtanatan namin ng mas malaki and na tubo mas mabilis ang paglabas ng pagdadalo ng tubig. Pati na yung mga pumping station, we have 73 pumping stations that are all of them functioning now. Marami doon ay hindi pa nag-function, hindi pa gumana yun. Yung mga iba dyan. Ngayon, napapaandar na natin. Alam niyo mga banateros, nagdududa na ako kay Marcos Jr. Presidente ba to, reporter? Tayo na. Malamang, talagang humina na ngayon yung baha, hindi naman na umulan. Anak ng tipaklong ka talaga. Grabing pangbubudo. Tapos yung mga tubo daw noon, nagpalit na daw siya ng tubo. From, ano daw yun, from World War III pa daw. Yung mga tubo na pinalitan niya. Tapos 74. Sa laki-laki ng Pilipinas. Sa laki-laki, sa lapad ng Luzon. Kahit Luzon na lang 73. Natubo. Ano? Tangina. Tapos ano yung sinasabi mo sa bagyong Luyanda? Sa bagyong Yolanda? Ano yung sinasabi mo? Na Duterte na naman. Butay naman, mukha sa Duterte na naman sisi ng pagbangay na. Ayot na yan. Visit ng presidente. Pero in fairness na, nag-enjoy ako doon sa video mo kasi parang parang nanood ako ng isang site. Ay naku, ang tindi ni Marcos Jr. Ewan ko na lang, no? Sa bagay, sabi niya nga, diba dati, may improvement naman, sabi niya, is hanggang tuhod daw. Dati daw hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang. Sa tutusin, hindi na nga hanggang tuhod, lagpas na hanggang ulo Puta na pinagsasabi. Shoutout sa mga BBM vlogger. Proud kayo? Ganito presidente niya? Proud kayo? Putang inang yan, pares kayong mga baliw. Ano sabi nito? Mga guru pa minsan na nagtuturo sa estudyante kung paano maging walang modo. Alam namin tanga ka, alam namin bobo ka, at alam namin fake news peddler ka, pero kailan ka pa nag-drugs? Mga guru pa ang sinisi mo? Ang galing mo, punyeta ka. Sa mga teacher dyan, kayo pala nagtuturo ng walang modo sa mga estudyante, sabi ni Claire Castro. So, grabe, no? Kayo na naman ang sinisi na sa nangyaring kaguluhan, kamakailan lang sa Sambuanga na isang estudyante na nawala sa kanyang sarili. Alam mo yung kakagising mo lang, tapos ganitong mababasa mo. Nakakabwisit din, parang sirang-sira yung araw mo. Kawawa yung mga teacher, sila pa ngayon yung sinisi. Sila pa yung nagtuturo na maging walang modo ang mga estudyante. Ang tindi, no? Para lang may maisisi. Yan tingnan nyo.
Ganyan na ganyan ang ginagawa lagi. Palagi nila ginagawa yan. Kapag hindi nila kayang lusutan yung problema na kinakaharap nila, ang ginagawa nila, isinisisi nila kung kani-kanino. Kagaya na lang ng ginagawa ni Marcos Jr. At yan, lalong-lalo na yung punyetang babaeng yan. No? So, ngayon yung mga teacher naman. Eh, akala ko ba, sabi ni Marcos Jr., papauwiin ang mga OFW, yung mga teacher sa Pilipinas at gagawing ma'am and sir. So, hindi na sila papauwiin kasi sila yung nagtuturo ng kawalangyaan sa mga estudyante, ganun ba? So, kung ganun pala, kung ang mga teacher ang nagtuturo sa mga estudyante para maging wala silang modo, eh, ano pa yung tinuturo ng mga magulang? So, mas matindi pa, ganun? Ang inang mindset naman talaga, oh. Alam niyo, minsan yung mga taong tinuturing nating or nakikita natin ano niya, yung tipong unang kita mo sa kanya sobrang talino pero sila pa yung mga nagiging tanga. Kawawa yung mga teacher, no? Nasisi pa. Ay nako, kapiranggot na nga lang ang mga sinasahod ng mga teacher. Stress na